Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo. Ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa kanya. Tungkol nga sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos, bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit o sa lupa at maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon. Sa ganang akin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ay nakaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila'y handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kaalaman. Nababagbag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Kaya't dahil sa inyong kaalaman, ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinanim sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iba-iba ang spiritual maturity ng mga Kristiyano sa Korinto. Ang ilan sa kanila ay marami na ang kaalaman tungkol sa Diyos. Pero may mga miyembro sila, marahil yung mga recent converts, na galing sa paganism na mahina pa ang kanilang kaalaman. Naiiwan pa sa kanila ang paniniwala sa maraming Diyos. Ang paniniwala noon na kung ang karne ay naialay sa isang Diyos at ito'y kakainin mo, nakikiisa ka na rin sa pag-aalay sa Diyos na yan. At ito ay kasalanan kasi bilang Kristiyano, hindi naman dapat tayo maniwala at mag-alay sa ibang Diyos. Ang isang Kristiyano na malalim na ang kaalaman ay hindi na naniniwala sa ibang Diyos. Isa lamang ang Diyos, ang totoong Diyos. Siya ang may likha ng lahat. Kaya para sa Kanya, hindi na totoo na masama ang kumain ng karne na ialay sa ibang Diyos kasi wala naman talagang ibang Diyos. Kung ang taong ito ay kakainin ang karne na naialay sa ibang Diyos at siya ay may kasamang kumakain na ibang Kristiyano na bago pa lang sa pananampalataya at naniniwala pang masama ang pagkain ng karne na ihandog sa ibang Diyos, nagiging dahilan siya sa pagkakasala ng kapatid na mahina ang pananampalataya. Kasi kakain din ito ng karning yon at siya ay nakakasala sa kanyang palagay dahil sa naniniwala pa siya na may ibang Diyos.
Sa ganitong kalagayan, ang kanyang kaalaman ay naging dahilan sa pagkakasala ng isang kapatid. Ang mas mahalaga ay hindi kaalaman kundi ang pag-ibig. Kung talagang may pag-ibig siya sa kanyang kapatid, titingnan niya hindi lang ang alam niya kundi ang kondisyon din at kalagayan ng kanyang kapatid. Hindi dapat siya magiging dahilan sa pagkakasala ng iba. Kaya nga, sabi ni Pablo na kung sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya makasala. Gulay na lang ang aking kakainin. Parang medyo malayo sa ating karanasan ang isyu ng pagkain ng karne na naialay sa ibang Diyos. Pero mahalagang sundin ang payo ni Pablo na ang mahalagang basihan ng ating pagkilos at pag-uugali ay ang pag-ibig. At hindi tayo nagdadala ng kasamaan o nagbibigay ng masamang halimbawa sa iba. Siguro para sa isang babae, hindi masama ang kanyang suot na maiksing damit. Wala naman siyang masamang intensyon. Pero kung dahil sa kanyang maiksing kasuotan, ang iba'y nagkakasala kasi nagbibigay sa kanila ng lumalaswang pag-iisip, iwasan dapat niya na maging dahilan ng pagkakasala siya ng iba. Para sa isa, okay lang na uminom ng alak. Kaya niyang mag-control sa sarili. Pero kung may kasama siyang bata pa na maaring maakit na tumikim din ng alak at lalo malulong sa mga ito, mabuti pa na soft drinks na lang ang inumin niya at hindi pa siya maging sanhi ng masamang ugali sa iba. Wala namang masama na pumunta sa kasino at magtaya ng konti. Pero kung ito ay magdadala ng masamang ugali sa mga kasama na mahina ang kanilang kontrol sa sarili, hindi niya sila dadalhin doon. Pag-ibig sa kapwa, ang ikabubuti ng kapwa, ay dapat isaalang-alang din sa ating pagkilos at hindi lang kung mabuti o masama sa sarili. Naniniwala tayo na hindi naman masama na kumain ng karning baboy at ng dinuguan. Pero kung may handaan tayo na may inanyayahan ng mga tao na naniniwala na kasalanan ang pagkain ng mga ito, huwag tayong maghain ng pagkain matutukso sila sa pagkakasala. Huwag tayong maglagay ng dinuguan. Huwag tayong magpakain ng karning baboy. Panginoong Diyos, palagi mo pong ipaalaala sa akin ang kabutihan ng kapwa ko. Hindi po sana ako maging dahilan sa pagkakasala ng iba. Palagi ko po sanang isaalang-alang ay kabubuti ng iba dahil sa pag-ibig ko sa kanila. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.